Hindi nagsimula ang monasticism bilang institusyon. Nagsimula ito bilang pagtakas sa ingay ng mundo. At ang tanong nila noon, tanong pa rin natin ngayon. Paano manatiling tapat sa gitna ng magulong mundo? Upang maunawaan ang monasticism, mahalagang linawin muna kung ano ito at kung ano ang hindi ito. Ang monasticism ay hindi agad isang organisadong sistema ng simbahan. Hindi rin ito ipinanganak bilang opisyal na gawain na ipinag-utos sa lahat ng Kristiyano. Sa simula, ito ay isang personal na desisyon. Desisyon ng ilang tao na mamuhay ng kakaiba mula sa karaniwang takbo ng lipunan. Ang monasticism ay tumutukoy sa pamumuhay ng mga Kristiyanong kusang umiwas sa normal na buhay panlipunan upang mamuhay ng simple, disiplinado at nakatuon sa panalangin. Ang mga taong pumili ng ganitong buhay ay tinawag na mga monghe o madre, hindi dahil mas banal sila, kundi dahil iba ang landas na kanilang pinili. Ang tanong ngayon ay, bakit may mga Kristiyano na pumili ng ganitong uri ng pamumuhay? Noong unang mga siglo ng Kristyanismo, malaki ang pinagbago ng kalagayan ng simbahan. Dati, ito ay maliit, inuusig at itinataboy. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang simbahan ay naging malaya at tinanggap ng lipunan. Dumami ang miyembro, lumawak ang impluwensya. At kasabay nito, pumasok ang maraming impluwensya ng mundo sa loob ng simbahan. Para sa ilan, ang pagbabagong ito ay mabuti. Nagkaroon ng kalayaan ang pananampalataya. Ngunit para sa iba, may kasamang pag-aalala. Pakiramdam nila ay ang pananampalataya na dati ay simple at tahimik, ay unti-unting nagiging mas abala at mas komplikado. Hindi nila sinasabing mali ang simbahan. Hindi rin nila sinasabing masama ang paglago. Ngunit may mga Kristiyano na naghahanap ng katahimikan, isang buhay na mas malinaw ang direksyon at mas kaunti ang sagabal. Dito nagsimulang umusbong ang monasticism. Sa pinakaunang anyo nito, ang monasticism ay pamumuhay ng pag-iisa. May mga Kristiyano na umalis sa lungsod at nanirahan sa disyerto o liblib na lugar. Ang layunin nila ay hindi tumakas sa mundo, kundi umiwas sa mga bagay na maaaring makagulo sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang buhay ay simple. May panalangin, may paggawa at may katahimikan. Hindi sila nagtayo ng simbahan. Hindi rin sila nagtatag ng kilusan. Ang ginawa nila ay mamuhay ayon sa kanilang paniniwala. Ngunit dahil sa kanilang disiplina at paninindigan, maraming tao ang humanga at nagtanong. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay si Anthony of Egypt. Siya ay namuhay sa disyerto at naging huwaran ng ganitong pamumuhay. Hindi niya hinikayat ang lahat na sumunod sa kanya, ngunit ang kanyang halimbawa ay naging inspirasyon sa marami. Habang dumarami ang mga taong pumipili ng ganitong landas, unti-unting nagbago ang anyo ng monasticism. Mula sa pag-iisa, may mga nagsimulang mamuhay bilang grupo. Nabuo ang mga komunidad kung saan may malinaw na oras ng panalangin, trabaho at pahinga. May disiplina, ngunit may kaayusan. Mahalagang tandaan, hindi ito utos ng simbahan. Ito ay kusang loob na pamumuhay. Ang monasticism ay hindi pamalit sa karaniwang buhay Kristiyano. Ito ay isang alternatibong landas para sa mga taong naghahanap ng katahimikan at disiplina. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang monasticism ay reaksyon, hindi solusyon. Reaksyon sa isang mundong nagiging mas maingay at sa simbahan na nagiging mas malaki at mas komplikado. Ipinakita nito na may mga Kristiyano na naghahangad ng mas payak na pananampalataya sa gitna ng pagbabago. Matapos lumitaw ang monasticism bilang personal na desisyon ng ilang Kristiyano, hindi inaasahan ng marami na ito ay lalaganap ng mabilis. Ang nagsimula bilang tahimik na pamumuhay ng pag-iisa ay unti-unting naging isang kilusang nakaimpluwensya sa buong simbahan. Ang unang lugar kung saan malinaw na umusbong ang monasticism ay sa Egypt. Dito namuhay ang mga taong piniling iwan ang lungsod at manirahan sa disyerto. Ang kanilang pamumuhay ay simple, disiplinado at halos hiwalay sa takbo
ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iisa, ang balita tungkol sa kanila ay kumalat. Maraming Kristiyano ang nakakita sa ganitong pamumuhay bilang paalala ng seryosong pananampalataya. Sa panahong ang simbahan ay lumalaki at nagiging mas abala, ang mga monghe ay nagsilbing larawan ng katahimikan at disiplina. Hindi sila nangangaral sa lansangan, ngunit ang kanilang buhay mismo ang naging mensahe. Isa sa mga dahilan kung bakit lumaganap ang monasticism ay dahil may mga lider ng simbahan na nagpahayag ng suporta rito. Isa sa mga unang naglarawan at nagpalaganap ng kwento ng mga monghe ay si Athanasius of Alexandria. Sa kanyang mga isinulat, ipinakita niya ang buhay ng mga monghe bilang halimbawa ng matibay na pananampalataya. Dahil sa mga ganitong sulat, ang ideya ng monasticism ay lumampas sa Egypt at kumalat sa iba't ibang bahagi ng silangan, at kalaunan umabot din ito sa kanluran. Habang lumalaganap ang monasticism, nagbago rin ang anyo nito. Hindi na lamang ito pamumuhay ng pag-iisa. Nabuo ang mga monasteryo kung saan ang mga monghe ay namumuhay bilang komunidad. May malinaw na kayusan, oras ng panalangin, oras ng paggawa at oras ng pahinga. Ang disiplina ay hindi basta-basta, ngunit may layuning panatilihing simple ang buhay. Sa kanluran, may mga kilalang lider ng simbahan na tumulong sa pagtanggap at pagpapalaganap ng monasticism. Kabilang dito sina Ambrose of Milan, Jerome at Augustine of Hippo. Hindi man sila lahat namuhay bilang monghe sa buong buhay nila, nakita nila ang halaga ng disiplina at pag-iisa bilang bahagi ng paglago ng pananampalataya. Sa puntong ito, ang monasticism ay hindi na lamang reaksyon. Ito ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng simbahan. Ang mga monasteryo ay naging lugar ng panalangin, pag-aaral, at minsan ay pagtulong sa komunidad. Sa loob ng mga pader ng monasteryo, pinanatili ang mga aklat, isinulat ang mga paliwanag sa pananampalataya, at hinubog ang mga magiging leader ng simbahan. Ngunit mahalagang linawin, ang monasticism ay hindi naging pamantayan para sa lahat. Ang simbahan ay hindi nagsabi na ang lahat ng Kristiyano ay kailangang maging monghe. Sa halip, ito ay tinanggap bilang isang landas, isang paraan ng pamumuhay para sa mga taong tinatawag sa ganitong disiplina. Kasabay nito, may mga tanong ding lumitaw. May ilan na nagsimulang mag-isip na ang pamumuhay bilang monghe ay mas banal kaysa sa karaniwang buhay. May iba naman na natakot na baka ang paglayo sa mundo ay magdulot ng distansya sa karaniwang mananampalataya. Ang mga tanong na ito ay hindi agad nasagot at patuloy na pinag-isipan ng simbahan sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga tanong at limitasyon, malinaw ang isang bagay. Pinago ng monasticism ang mukha ng simbahan. Ipinakita nito na may puwang sa loob ng Kristyanismo para sa katahimikan, disiplina at masusing pagninilay. Sa panahong ang simbahan ay lumalaki at humaharap sa kapangyarihan at impluensya, ang monasticism ay nagsilbing paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang panlabas na gawain, kundi panloob na paninindigan. Habang papalapit ang Middle Ages, ang monasticism ay magiging isa sa mga pinakakilalang katangian ng buhay Kristiyano. Ang mga monasteryo ay magiging sentro ng kaalaman, panalangin, at impluensya. Ngunit sa pinagmulan nito, hindi ito nagsimula bilang institusyon ng kapangyarihan. Ito ay nagsimula bilang paghahanap ng katahimikan sa gitna ng pagbabago. At dito, natin makikita ang mas malaking larawan. Ang monasticism ay hindi simpleng pagtakas mula sa mundo, kundi isang paraan ng pagtugon sa mga hamon ng panahon. Isa itong paalala na sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga Kristiyano na naghahanap ng paraan upang panatilihing buhay at totoo ang kanilang pananampalataya. Matapos nating pagdaanan kung ano ang monasticism at kung paano ito nabuo at lumaganap, mahalagang itanong ang huling tanong. May epekto pa ba ito sa panahon natin ngayon? Ang sagot ay oo, kahit hindi na natin ito laging napapansin. Ang monasticism ay nag-iwan ng bakas sa paraan ng pag-iisip ng simbahan tungkol sa pananampalataya, disiplina, at kabanalan. Hanggang ngayon,
dala pa rin natin ang ideya na ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pamumuhay na may disiplina at direksyon. Ang konsepto ng tahimik na pagninilay, regular na panalangin, at simpleng pamumuhay ay nagmula sa karanasang monastic. Marami ring gawain sa simbahan ngayon ang may ugat sa monasticism, tulad ng structured na oras ng panalangin, pagre-retreat, at pagbibigay halaga sa katahimikan bilang bahagi ng espiritual na paglago. Kahit ang ideya ng magpahinga upang magnilay ay may koneksyon sa ganitong tradisyon. Sa kabilang banda, iniwan din ng monasticism ang isang tanong na patuloy na pinag-iisipan hanggang ngayon. Ano ba talaga ang tamang balanse sa pagitan ng pamumuhay sa mundo at pamumuhay para sa Diyos? May mga taong naniniwala na ang paglayo sa ingay ng mundo ay kailangan upang manatiling tapat sa pananampalataya. May iba naman na naniniwala na ang pananampalataya ay dapat isabuhay sa gitna mismo ng lipunan. Ang tensyong ito ay hindi bago. Ito ay nagsimula pa noong unang lumitaw ang monasticism. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang impluwensya ng ideya na may mas banal at mas karaniwang paraan ng pamumuhay Kristiyano. Ito ay isa sa mga tanong na patuloy na hinaharap ng simbahan. Paano ipapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat, sa iba't ibang kalagayan ng buhay? Mahalagang tandaan na ang monasticism ay hindi simpleng imisagot sa problema ng simbahan noon. Ito ay isang tugon ng mga taong naghahanap ng katahimikan sa gitna ng pagbabago. At sa ganitong paraan, ito rin ay salamin ng panahon natin ngayon. Sa mundo na puno ng ingay, abala at impormasyon, maraming tao ang muling naghahanap ng katahimikan, disiplina at malinaw na direksyon sa buhay. Ang tanong na hinaharap ng mga unang monghe, paano manatiling tapat sa pananampalataya sa gitna ng magulong mundo, ay tanong pa rin natin ngayon. Hindi ibig sabihin na kailangang maging monghe ang lahat. Ngunit ang aral ng monasticism ay ito. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng oras, fokus at pagninilay. Hindi ito automatikong lumalalim, ito ay hinuhubog. Sa pagtingin natin sa kasaysayan, hindi natin tinatanong kung ang monasticism ay perpekto. Ang mas mahalaga ay kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa paghahanap ng tao sa Diyos. At ang paghahanap na iyon, tahimik man o nasa gitna ng mundo, ay patuloy pa ring nangyayari hanggang ngayon. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa monasticism. Kung paano ito nabuo, paano ito lumaganap, at paano nito hinubog ang pananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maunawaan ang kasaysayan ng simbahan, i-like mo ang video at mag-subscribe para sa mga susunod pang episode. Marami pa tayong pag-uusapan, mga aral, gawain at istrukturang humubog sa pananampalatayang kilala natin ngayon. Ito ang Historia PH, kung saan ginagawa nating malinaw, simple at makabuluhan ang kasaysayan ng pananampalataya.